everyone and respects. We are honored to have with us Mr. Kim Francisco, the Lapu-Lapu City Pastoral Manager. Let's give him a warm round of applause, please. Thank you. Lapu-Lapu City College, maayong buntag kanatong tanan. Kanindot sa inyong venue no? Nakakita ko sa korte ba, murag ganahan na kong duwag basketball, mutan na kong Ma'am LV, ganiha, mana ba'y nagduwa? No, ako ang pagyukbo sa ato ang Dean sa Student Affairs and Services, Dr. Annalisa Ocaya, Doc. Of course, kang Ma'am LV Espinosa, ato ang friends sa mga kabatanunan, no? Ato ang career guidance advocate, sa ato ang administration, no? Mga tanang administrators nato dire sa Lapu-Lapu City College. So naa dire karong adlaw si Mr. Trabaho. Kay tungod si Mr. Trabaho muhatag ninyo og trabaho. That's number 1. Number 2, mo guide kadinyo sa inyong mga careers, future careers. O kung sa pa, katulo, muhatag og kwarta. Mag-joke man mo kaya na ko kang ikatulo, kay tulo man ko kabuk ato ang core services sa PESO or Public Employment Service Office. Ang ikatulo mo nang maghatag og labor market information, no? Tagaan mo ka idea kung unsa ang mga kanang careers nga kusog kayo at this moment. Tagaan mo ka idea kung pila ka buok mga potential job seekers ang available sa ato ang labor market, o unsa nga mga kanang courses and career opportunities ang in demand nowadays, no? So next slide please. The Public Employment Service Office, mubasa lang ko kaya di ko ka-memorize, is a non-fee charging multi-dimensional employment service facility or entity. Meaning, libre ang ato ang mga services. This is established in all local government units or LGUs. Naapod ni siya sa ato ang mga schools. Gitawag din siya o Job Placement Office or JPO. Mo ni counterpart namo sa LGU ang mga JPOs. This is in coordination with the Department of Labor and Employment. So, ang national government agency nga nag-supervise sa PESO is the DOLE, the Department of Labor and Employment. Now, ang PESO is being created through a law, no? Naagi balaod nga nagtukod ni PESO through the Republic Act number 8759, or gitawag ginato as the PESO Act of 1999, which later on amended by RA number 10691. Okay, so ang pagkatukod, pagka-create sa PESO, Public Employment Service Office, is pinaagi sa usa ka balaod. Next slide. Namo na akong gipangutanan ninyo ganiha. We have 3 core services. Tulo. Ang labor market information that provides timely, relevant, and accurate signals on the current labor market, such as in-demand jobs and available or lack of skills. Okay? Sa ato ang opisina, mag-send me og report sa DOLE quarterly, every quarter, every 3 months.
maghatag din nila og LMI or labor market information nga quarterly report. Which later on ilan nang i-consolidate sa tanang mga LGUs sa Cebu o sa Region 7, and it will kanang sila na mo facilitate yan nga okay mo ni ang kanang resulta sa output sa mga tagsa-tagsa ka mga peso sa mga LGUs. The second one is the referral and placement. Hello? Referral and placement refers to the referral that results to actual work engagement, or it refers to an act of submitting or referring an applicant to an employer. Sa Binisaya pa, kung naay job seeker nga nagbilin og biodata or resume sa mga opisina, amo nang i-endorse, amo nang ihatag sa mga employers nga mangita og mga aplikante. Ngano man ang Peso Office banggod mo na siya abtanan sa mga employers o ang abtanan sa mga job seekers. So if you wish nga magbilin mo og biodata or resume sa mga opisina, you may, kay aron naman po daghang mga walk-in nga mga companies, mga employers nga maingon dayon, sir, ang among resort nangita og clerk, nangita og housekeeping. So amo dayton tan-awon, kay kayon dayton namo ang among na kuan nadawat nga mga biodata or resume. And the third one is the employment coaching. Before ko mo proceed ani, referral and placement po, part ni ini gyud ang ato ang pinaka bread and butter. Unsa may pinaka bread and butter service namo? Ang job fairs. Okay? Based sa mo ang budget, quarterly ra gid ta mag-job fair. But in actual, almost every month or even twice a month na ta magsigi og pa-job fair. Paspas kaayo, no? So basin nagtuo mo ang mga nagtrabaho sa City Hall or gobyerno magsigid na lang lingkod o tutinambid. Magsigid na lang tagoy-tagoy. Dili na mao sa mua nga kaso. Ang ato ang opisina sa Peso, pertig yung bisiha, no? So far sa report ni Mayor Ahong Chan sa iyahang pinaka-last nga SOCA, State of the City Address, we have organized 17 job fairs, including barangay job fairs, kaya naman sa tay gitukod nga barangay Peso, no? Ato mga barangay nga gusto magtukod og ilang kagulingong opisina or table nga dunay Peso, no, atong gisuportahan. So muna nga sila po mismo sa ilang kabarangayan magtukod og magpahigayon og job fairs. Unsa man ning mga barangays karon nga dunay barangay Peso? We have Punta Inganyo, we have Maribago, we have Kanhulaw, we have Barangay Basak, Barangay Pahak. O ang pinaka-latest naghatag na sinana kong barangay resolution, nag-create na po ng Barangay Peso ang Barangay Suba Basbas. Kisa may taga Suba Basbas dire. Pohon. No? Very good. Okay? Then, upcoming na to ng mga job fairs. Karong April 4 ato ta sa Barangay Pahak sa unsa to nga gym? Abono Gym. April 4. And then upcoming mo na barangay job fair na to. Upcoming. Ang pinakadako nato nga job fair umaabot ang April 11, which is the Kadaugan sa Mactan Local and Overseas Job Fair. And after that, ang LLCC Job Fair pohon. Exclusive. Adil lang po na ingon nga exclusive. Ato lang pong i-open sa uban. Pero kamo gyud tanan mao ay priority.
ang taga Lapu-Lapu City College nga graduating. Atong pakpakan. So, I just want to say a show of hands. Unsang mga klase nga industry ang gusto ninyong sudlan? Kay basin manggod og naa dinyo diri hospitality, pero di mo kana hospitality kay kanang mo'y mando sa ginikanan. Pero ang inyong gyuding heart kay creatives, no? Kanang animation, ano ba? So, unsa may gusto ninyo diri? Tourism industry? Kay mang-invite ang daghang kuan, mga stakeholders sa tourism. Kisa man diri ang gustong ESL school na okay, BPO industry na po interested. Okay, these industries, no, mo na yung mga kuan ha, mga selling like hotcakes, no? So mga kusog ni sila. And the third one is the employment coaching and career counseling. So mo na nga naagyon mi dire that this is our third core service, no? That's the reason why nga inviton gani mi o mga ingunanin nga mga career talks, no? Mari gid mi kay this is part of our major function. Unsang man nga mga national government agencies nga we work, no, with PESO. Ang pinakauna gyud syempre ang Department of Labor and Employment. Okay? So, ang role sa DOLE, no, is to promote gainful employment, no? Protect the rights and welfare of the employees, no? Maintains industrial peace. Next slide. DMW. Formerly gitawag ni siya og POEA kaniadto if you are familiar, but now it's called Department of Migrant Workers. 70% of DMW function came from the POEA function. The rest are added up after na created ang DMW. No, mandated to facilitate overseas employment and reintegration of Filipino workers. It is also tasked to promote empowerment and protection of OFWs through continuous training, knowledge development. Next is the OWA. Membership ni siya. This is a membership institution mandated to protect, promote welfare of OFWs and their dependents. Mura po ni sila o SSS o GSIS, mga membership ni siya nga mga institutions. So kato mga members magpa-member aning OWA or the Overseas Workers Welfare Administration, they also receive mga services and support from OWA. Next. We also work with TESDA. By the way, katong sa OWA, unsa may among relationship with OWA sa PESO? Katong mga OFWs nga nagka-problema abroad, no? Gusto nila magpa-repatriate kay tungod kanang gimaltrato sila sa ilang mga employers abroad. Mo na amo ang mga usual nga mga clients para sa OWA. So among buhaton ana, amo nang i-report sa OWA. Si OWA na mo ay mo direct dito kung asa na dapitan nga nasod. Sila mo ay kanang mutultol dito, no? Then TESDA, the Technical Education Skills Development Authority, mga technical vocational courses for skills upgrading, no? So we connect with them kay for example, ang usa ka industry mangita og NC2 holder sa mga kini nga particular nga requirement or skills. So we connect with them sa TESDA nya. Usahay mugasto ba yan, di ba? Mugasto man ka kung magkuha kag NC2. So naay times nga makakuha mig mga scholarship sa TESDA. Nya kasagaran karon ang nag-take care anak karon mga scholarships is through the office of the Congresswoman Cindy Chan.
daghan sa mga scholarship programs sa TESDA. Next, DSWD. It is responsible for providing social services to the marginalized and vulnerable sectors of society like children, elderly, PWDs, mga displaced workers. Provides relief and rehabilitation services to communities affected by natural and man-made calamities. Now, in our case, sa PESO, ang among relationship with DSWD is more on the displaced workers. If you've heard about it, no? Kung nakakita mo sa balitang bisdak, may ma-interview. No? You can see us nga we have been taking care of sa atong mga displaced workers. After the pandemic in 2023, we have registered over 8,000 ka mga na-displaced nga mga workers. 80% or 80 to 90% niya na are from the Mactan Economic Zone or sa MEPS. No? Kaya nga naman, ang uban na ni nag-redundancy, nag-retrenchment, nag-restructuring, or nag-cease sa ilang business operations. Muna ang gihiskog ganiha ni ma'am sa SSS, ganiha, nga entitled sila for unemployment benefit sa SSS. Pila ganito, ma'am? 10,000? Depende sa iyang contribution, no? So, muna, yan naman ni sila joint agreement with DOLE, ang SSS. Na si DOLE mo ay mo-facilitate online, panitan og invite sa company, ang DOLE. So, ang DOLE mo ay mo-facilitate sa online nilang application for SSS unemployment benefit. Okay? So far, last Monday, no, ako lang pong ibalita ninyo na after a year, no, more than a year, ang uban months lang, 3,300 ka mga displaced workers ang natagaan nato og cash assistance worth 3,000 pesos. May na lang, no? Gipang-apod-apod na pinaagi sa AX program sa DSWD. That's more or less equivalent to almost 10 million or mga 9.8 million, no? Ang tanan nga i-prepare nga budget ni DSWD. Wala na sa dili na sa city government, no? So sa ato pa na libre, no? Kanang wa makuha ang budget sa city government, no? At least ang budget sa city government diretso sa mga upunganon taga Lapu-Lapu, no? Kay ang kanto man 3,300 ka mga displaced workers sagol nato na Lapu-Lapu, na Mandawi, etc., no? So na taga Bohol, taga Leyte, mungari lang yun sa Lapu-Lapu para mo claim og 3,000 gikas DSWD. Next. What are the programs and activities of PESO related to employment facilitation? Of course, number one, ang job fair, both local and overseas. Special recruitment activities, for example, ang accredited ng mga companies or employers, no, mo request sila magkanda sila special recruitment activities. So, for example, si Maribago Blue Waters, pirmi man na mag-special recruitment activity na mo last year. They come to our office and then conduct their interviews. Kami mo facilitate sa mga playay nga moadto sa mga opisina and then magpa-interview ni kaning certain nga company. Next, not yet. Posting of job ads, no? So, mga accredited companies sa PESO, magpa-post po na sila o mga hiring sa MUA. We have, as we speak now, mga 29K followers. No? So, pataas pa na po. No? Next. Sa local employment, mo ni bantayan, diri sa ato alang, no? Sa Pilipinas, local employment.
Nagyoy mga kasagaran sa mga employers mo na ilang pangitao na imuhang educational background. More or less, dapat within the industry, no, mutugma ang imuhang educational background. Pangitaon po rin nila ang work experience. No? I would suggest, give it, ayaw mo anong mag-ambak-ambak mo sa inyong work experience, guys? Ha? Kaya di mo tuhuan na sa mga company. No, if possible, para ka na matawag yun datong solid experience, give it 3 to 5 years. Ayaw ng 1 year kay usahay, wa kay na effect, no? Kay it means nga dili pa enough ang imuhang experience or gamay ra ang imuhang nakatunan sa kanang particular nga industry. No? But if you have 3 to 5 years, as far as I'm concerned, as an HR practitioner in MEPS Calianto for almost 20 years, kuansad kanang mo count yun na ang solid na experience. Unya, once mga-apply na mo, for example, na mo 3 to 5 years experience sa kaninga company or industry, og moambak na mo sa daing company kay murag tan-aw nyo, it's time for me to level up, no? Outside of my comfort zone. Di ba? So, nana kay taas-taas nga presyo. Taas-taas na ka og job offer pohon. Kay taas naman po din mo experience. You get what I mean? So, please lang, make it a commitment. No? Commit mo sa company for at least ba, pang experience bitaw ninyo, ayaw ninyong sayangi. It has to be solid experience. Di lang kay experience. Okay? Skills. So, bona siya. Importante kayo ang skills. No? Do not settle for like one skill lang. Multi-skill imong kagalingon. No? So, kung mo ni imong nakatunan nga skills sa school, daghan pa kayo mga skills nga gipangita ang mga industries outside of the school. No? Mo na ibantaye nya og ipatawag mo training sa inyong HR, sa inyong company, attend yun mo nya, you have to be kanang early. Okay? Para ramon po na sa inyo ang future, mga promotion, etc. Kani, mga preferences, no? Age, gender, school. Ako lang ipakapinag school kay na mag-ubang companies nga mangita og kanigid nga eskwelahan ilang gusto. No? For example, mga MEPS companies, engineers, no? Mga process engineers. You know, MEPS is a production type ang ilahang manufacturing, no? Mga manufacturing. So, uban ana is init ang ilahang shop floor, di ba? So, dapat mangita sila og dili arte, di ba? Dali masugo. Mo na ilang pangitaon. Mo na nga uban moingon na ganahan ko maning mga kining for process engineer or mga engineers, ganahan ko graduate sa CTU main. Basta CTU, gusto mi CTU kay ano, dili mga arte. Kanang kuan ba, kabalog yun mo agwanta og trabaho, manginana. Okay, lagi kasagaran public school, no? Kanang kuan pod ba ang background sa family, no? Kasi uban gusto kong USJR nga mga process engineer or UC nga mga engineering graduates. Dili na sila mamilig trabaho. So, sa Carlos po, ganang murag dili kayo. Di kayo na sila ganahan, anak. Kay ganang lahi po ng ilahang culture, background. Okay, so, LLCC. Basta, gikan sa peso. Gi-endorse sa peso. Dali ra kaayo. Okay, so, age, gender. Kabalota nga, dili na pwede ng discrimination. Kadungog naman dapat dili mo discriminate sa age o sa gender. No? Regardless of
sexual preference. Sakto ba akong giyawit? Sakto, Doc, no? Girl, boy, bakla, tumboy. No, walay pili, no? But of course, I have to tell you this hard truth. Hard truth. Usa may hard truth ani? Kani mga things nga mga preferences. Naamang ko'y gitawag nga management prerogative. Management prerogative. Although dili na nila i-announce nga dili mi gusto og kani nga kuan. No, dili na nila i-announce kay kabalo man na sila ana ang mga companies. Pero interview o selection, no? Selection process na nila adto na daugod kay wala may magkapugos sa company nga kinsay ilang i-hire. Sakto dili? Wala may makadiktar nila nga oy dapat mao gini mong i-hire ha kanini a. Di ba? So wala na siya marag silent night ng policy nila. It's because of management prerogative. Mao ginay bantayan niyo. Ilahan po ng katungod, no? Is a employer. Attitude towards work. Ani gini daugon. Kay maski pa o bright kayo ka, cum laude ka, pero inigabot sa workplace nimo, magsige kag ka-late, magsige kag absent. Di ba? Taas kay kag oras nga magstay sa CR kay magsige pagwapa. Di ba? Yeah. Iniglingkod sa toilet bowl, sa CR ko no, iniglingkod sa toilet bowl, dugay kayo mo mag-ana-ana. Okay? Guys, mindful kayo ang mga employers sa mga company sa ana. Okay? So, kuan lang, be mindful as well. No? Nga kana gyud ang attendance, mo ginay pinakaunang attendance as part of your discipline and attitude towards work. No? Unya mapahiusanon lang gyud. Paubos lang kita kay labi na natong mga fresh graduates, no? Ang mga karaang empleyado, mo baya ginay magara-gara pod usahay magbuli, pero don't mind them. Just mind nga kinahanglan maka-gain ka og experience. No? May gani mo kay mo graduate na mo. Tanan ma'am, no? Mo graduate? Tanan mo graduate? Sigurado na ni? Very good. Next. Sa overseas employment. Okay. Nagya po ni educational background. Mumatter gyapon imong educational background. Samot na ang imong work experience. Kung palitan, gusto kag mag-cruise ship. Di ba unsa may kasagaran aning pangitaon nila? Hospitality industry gikan. Di ba? So dagan narabaya gid may mga employers para abroad na para cruise ship. No. Ya karon pong sa hapon asad may employer nga para sa mga teachers para sa US. Ya mga ini pong mga technician para Australia. Gamay ra kadang 250,000 pesos every month nga salary. Ya madala pa imong pamilya kung pamilyado. For deployment to UAE, Saudi Arabia, African and Mediterranean countries, US, Japan, Australia, Europe. No, mo na mga usual nga mga destinations sa atong mga partner nga mga overseas recruitment agencies, and they are accredited by the Department of Migrant Workers, DMW. So di mo angay mag-uol, no? Basta i-search lang po, no? Pwede mo mo-search, oy, ang kani akong applyan, kuan ba ni accredited ba ni sa DMW? So tanawa ang ilahang website sa DMW, tuwa dito ang kumpletong listahan sa ilang mga
accredited nga mga overseas recruitment agencies. Next. Ang sa overseas employment lang, unsay mga challenges? Language and cultural barriers. Diba? Lisod, misa pag kamaupatan mo in English, mawagya pa itong in English panagsa. No? Ang ilang culture, lahi ang ilang culture sa atua. No? So mo ni mga adjustments nga dapat natong bantayan o i-adjust. No? Mga cost of living dito. Ang cost of living, lahi po dito o lahi po dire. Mga visa requirements. No, adapting to different work environment, dealing with legal and logistical issues, kani coping with homesickness and isolation. Labi nag-ikaroon yung usa mo ay Pinoy, the rest are mga Indiano, di ba? Uban, mga Indonesian, ano ba? So, kuang yun, dako ang adjustment. So therefore, you need to assess your personal professional goals, preferences and readiness to and compare them with the opportunities and risks of relocation. So tanawon gina nimo kung kaya ba nako nga manarbaho sa gawas, kaya ba nako nga malayo ko sa akong boyfriend, okay ra? Di ba? Or baya baka nako akong biyan akong girlfriend, no, kay mailugan niya to sa akong best friend. Ano ba? Okay? Of course, kaya ba nako biyan ako ang parents, labi na old age na sila. Diba? So mo na yung mga considerations nga dapat i-prepare na to atong kagalingon when deciding a career abroad. Okay? The money versus the homesickness and family, loved ones na imong mabiyaan. Mo na dapat i-consider. Next. Now, think about this, guys. Not all of you can land a job immediately. Mo lang ni ang reality, ha. I'm just real talk na lang gini nato, no? You will fail many times during job interviews or exams. But do not be discouraged. Padayon. Even kami, kung asa na may karon na butang, mga managers, mga executives, mga company presidents, pagsugod nila silang trabaho, pag-apply o trabaho, dili man dayon inana kadali. During my time, pag-graduate ako college, di pa man tuoso itong mga online job portals, mga job search. So sa ato pa, kinahalan ko mo adto gyud sa lugar, sa address sa company. Mangaykay ko sa newspaper. Bagga pa kay ko sa unang panahon kay mo pa man to'y uso through newspaper ba, wala pa yung mga online. Cut out din na ako, na ako'y makita nga murag mo qualify ko. Nagpada ako 50 ka buok resume. Kaya ba mo pilay nanawag? Pwede kapuya na ba, Ma'am LV? Panington juga, kay mudagan mo juga. Imo pa nang ikuha na, mangutan na pagkas mga tricycle driver, asa ni napita? Ang nanawag, out of 50, duha, may na lang, may duha. Sa duha, may na lang po na ay ni-hire na ko out sa duha. Pero unsa man, Sky Cable, nagkuhan ko kanang wala pa na mauso ng customer service representative. Kaya bang tigdawat o kasaba sa mga customer ba kay nabinang ting-uwan sa cable, mauwan gani nabati na kayo og kanang signal. Yan naman din sila style di ay nga
paminawon ang imuhang how you entertain your customers. Na di sila inyong nana nga pamaagi. Little did I know nga kanang na-recorded to siya, nga nakitaan sa management ang ako ang how I dealt with the kanang murag isapot na kay nga customer ba. No? So mo to gi-congratulate ko nila, pero kuanda ito murag na timing man po nga ang usa ka company mo na ang reality guys ha. Nang-apply gyud ko atong tarong sa kanang Sky Cable, pero doon na po ko ilang i-applyan nga dili ako nang-apply, murag referral lang ba, murag na ako'y backer mo na reality ha. Sulti lang jud ko niya sa tinuod naay backer, di ba mo kisay backer na ko ato. Okay, nag-SK man ko atong time SK chairman niya, nakailan ako sa Mayor Tammy Osmeña dito sa Cebu City. So iya kong gi-refer ni Attorney Agostogo. Yes, Attorney Agostogo, namli ni sa bangko kanang Aspak Bank. Iyahaman na. So, after a month sa Sky Cable, ni resign ko kay dito ko sa banking industry, sa bangko. I stayed there for 6 years before I landed a job sa MEPS. Okay? Next. Not all graduates from, like for example, hospitality industry, tourism-related courses will land a job in the tourism industry. Some will excel in other industries. Now, ako kuan man ko, management accounting graduate man ko sa UC Maine. Pero taas na ako nga experience sa pagpanarbaho as HR manager sa MEPS. I handled 20,000 employees. Okay, daghan kayo nag-empleyado din na. The more trainings, the more skills and competencies you acquire, the better. No? Leadership roles and extracurricular activities is supreme. Pasabot na ko, pasabot nini. Kami as HR, browse gani namo sa resume, makakita gani may og mga extracurricular activities sa mga, especially for fresh graduates, nga nasa leadership roles, no? Nag-SK siya, nag chapel president siya, no? Kining school sana organization ninyo nga kuan officer, no? I make sure nga I get this guy. Kaya naaman siya leadership potential. Ya kung ang management, kung ang company nangita og future leaders sa ilahang management, sa ilang company, ari jud ka makuha sa dunay mga leadership potentials nga mga aplikante. And so are you. Kamo. Kinsa man diri ang dunay leadership mga leadership roles. Dili lang sa school, hasta po sa inyong lugar. Na dire? Wa? Ha? Na. Oh. Isa man diri magapilapil og mga beauty contest na dire. Isa man isang gamot be. Oh, sige, ay mo kaguol murag maka-catch po nag-attention sa mga employers. Okay? Basta something lang nga makita sa employers nga doon na mo leadership potential, dako na kayo na siya nga plus. Okay? So it's not yet late, no? Kung mag-election officers ng inyong barangay o sa inyong sitio, appeal mo no? Be involved in community service. Okay? In that way, ma-open ang inyong mind about leadership, about yung sa ninyo pag salamuha sa ubang mga tao. Work experience, muna akong hihisugot ganiya, 3 to 5 years, solid experience. Dako na siya nga plus. Napa ba? Thanks.